Sa isang iglap, naging abo ang 10 taon ng aking sakripisyo. Habang sinusulsi ko ang punit ng kanyang lumang damit, abala naman siyang nagpaplano ng marangyang kasal para sa ibang babae. Pabigat ka lang, Maribel. Ang walang awang sumbat niya bago ako talikuran. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang titulo ng kumpanyang ipinagmamalaki niya. Panahon na upang bawiin ang ninakaw nilang buhay ko. Handa na ba silang tikman ang puot ng isang inang wala nang isusuko? Sa isang iglap, naging abo ang 10 taon ng aking sakripisyo. Habang sinusulsi ko ang punit ng kanyang lumang damit, abala naman siyang nagpaplano ng marangyang kasal para sa ibang babae. Pabigat ka lang, Maribel. Ang walang awang sumbat niya bago ako talikuran. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang titulo ng kumpanyang ipinagmamalaki niya. Panahon na upang bawiin ang ninakaw nilang buhay ko. Handa na ba silang tikman ang puot ng isang inang wala nang isusuko? Hanggang kailan mananatiling bulag ang puso sa gitna ng katotohanang sumasampal na sa mukha? Victor at Yelena, 2 ng hapon, susunod na Sabado, ang aming pag-iisang dibdib. Ang mga letrang ginto sa ibabaw ng makinis na papel ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa paningin ni Maribel. Paulit-ulit, mariin, masakit. Ang bawat kurba ng tinta ay sumasampal sa kanyang pagkatao, sapat upang patigilin ang tibok ng kanyang puso sa isang mahabang sandali ng kawalan. Hawak niya ang imbitasyong yon, isang marangyang bagay na nahanap niya sa loob ng nakatagong bulsa ng laptop bag ng kanyang asawa. Ang bango ng papel ay amoy mamahaling pabango, ang pabangong madalas niyang maamoy sa polo ni Victor tuwing uuwi ito ng madaling araw. Napilit niyang ipinagwawalang bahala dahil sa tiwala. Sa mga sandaling iyon, ang kanang kamay ni Maribel ay may hawak pang karayom at sinulid. Kasalukuyan niyang tinatahi ang laylayan ng paboritong puting polo ni Victor. Ang polong isusuot nito bukas para sa isang kunwari ay mahalagang board meeting. Buong tiyaga niyang sinisikap na gawing perpekto ang bawat tahi. Tinitiis ang panlalabo ng kanyang mga mata dahil sa pagod sa gawaing bahay simula pa kaninang madaling araw. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Habang sinisiguro niya ang kaayusan ng damit ng asawa, ang lalaking ito naman ay abala sa paghabi ng isang bagong buhay kung saan hindi na siya kasali. Naramdaman niya ang isang matulis na hapdi. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga daliri, bumaon ang karayom sa dulo ng kanyang hintuturo. Isang maliit na butil ng pulang dugo ang lumitaw at dahan-dahang pumatak sa maputing tela ng polo. Pula sa ibabaw ng puti, parang isang mantsa ng kasalanan na hinding-hindi na mabubura. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit ng tusok. Ang mas matinding kirot ay nasa loob ng kanyang dibdib, isang uri ng pagkabasag na walang tunog ngunit sapat na upang gumuho ang kanyang buong mundo. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat hininga ay tila paglunok ng mga bubog na bumabaon sa kanyang baga. Ang katahimikan sa loob ng silid ay biglang binasag ng matinis na boses ni Doña Carmen mula sa pintuan. Ano na naman ba ang ginagawa mo dyan, Maribel? Tulala ka na naman at tululaway. Kanina pa ako naghihintay ng tsaa ko sa baba. Napakabagal mo talagang kumilos para kang pagong na walang pakinabang. Ang matandang babae ay pumasok na parang isang reyna. Suot ang kanyang mamahaling seda na duster, habang ang mga mata ay puno ng pagkamuhi sa manugang. Kaya hindi ka na iginalang ni Victor dahil mukha kang basahan na palaging walang kibo. Swerte mo pa nga at hindi ka pinapalayas ng anak ko sa pamamahay na ito. Dahan-dahang itinago ni Maribel ang imbitasyon sa ilalim ng tinatahing damit. Hindi siya lumingon, hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa patak ng dugo sa puting polo. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran, ngunit ang manhid niyang puso ay wala nang mailuha. Noong nakaraang buwan lang,
Ibinigay niya kay Doña Carmen ang huling ipon niya mula sa pagbebenta ng kanyang lumang alahas para lamang pambili ng gamot ng matanda. Ngunit ang tanging natanggap niya ay dura ng panglalait. Narinig mo ba ako? O baka pati pandinig mo ay kinalawang na rin gaya ng utak mo? Patuloy na bulyaw ng matanda habang palapit sa kanya. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Maribel. Tandaan mo, nakikitira ka lang dito. Wala kang ambag sa pamilyang ito, kundi ang maging pabigat. Isang mapait na ngiti ang bahagyang gumuhit sa mga labi ni Maribel. Isang nanangiting hindi nakita ng kanyang biyenan. Pabigat. Iyan ang tawag sa kanya ng mga taong nabubuhay sa pawis at sakripisyo niya sa loob ng 10 taon. Ang bawat kagamitan sa bahay na ito, ang bawat sentimong ginagastos ni Victor sa kanyang mga luho, at ang kumpanyang ipinagmamalaki ng pamilya Mazaroro. Lahat ng iyon ay nagmula sa lupang minana niya na ipinagbili niya noong nagsisimula pa lamang sila. Ngunit sa paningin nila, siya ay isang katulong na walang pangalan. Nanatili siyang estatwa sa kanyang kinauupuan hanggang sa lumabas si Doña Carmen na may kasamang huling mura. Nang muling bumalik ang katahimikan, tanging ang malakas na pintig ng kanyang puso ang naririnig niya. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Ang polong tinitahi niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kandungan, kasama ang imbitasyong nagpabago sa lahat. Nakatayo siya sa gitna ng isang gumuhong kastilyo, mag-isa, talunan, at niloko. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Sa loob ng 10 taon na ibinigay ko ang lahat ng meron ako para sa pangarap mo, Victor. Kailan mo ba binalak na sabihin sa akin na ang pangarap mo ay ang mawala ako? Ang aking pangalan ang nakasulat, ngunit ang iyong mga kamay ang pumitas ng bunga. Ang bawat bulong ng hangin sa loob ng madilim na bodega ay tila mga boses mula sa nakaraan na humihingi ng katarungan. Maingat na pinihit ni Maribel ang lumang doorknob. Sinisiguro na ang bawat pag-ikot nito ay hindi lilikha ng anumang tunog, nagigising sa mahimbing na pagtulog ni Victor at Doña Carmen. Ang amoy ng luma at amag na hangin ay agad na sumalubong sa kanya. Isang amoy na tila sumasagisag sa sarili niyang buhay na matagal nang naikulong sa dilim. Sa isang sulok ng bodega, sa ilalim ng mga lumang karton at sirang kagamitan, naroon ang isang kahoy na baul, ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan niyang hinawi ang makapal na alikabok na bumabalot dito. Sa bawat haplos ng kanyang mga daliri, sa magaspang na kahoy, bumabalik sa kanyang gunita ang imahe ng kanyang ama at ina. Naalala niya ang araw na ipinagbili niya ang huling piraso ng lupang sakahan nila sa probinsya, ang lupang pinagtrabahuhan ng kanyang mga ninuno, para lamang magkaroon ng puhunan si Victor. Para sa kinabukasan natin ito, Maribel. Ang pangako ni Victor noon, habang hinahawakan ang kanyang mga kamay na puno pa ng pangarap. Ngunit ang kinabukasan na yon ay naging isang kulungang ginto kung saan siya ang nagsilbing alipin. Nang mabuksan ang baul, ang dahan-dahang pag-angat ng takip ay naglabas ng mahinang tunog ng pagkayod ng kahoy sa semento. Sa pinakailalim ng mga lumang damit at litrato, nahanap niya ang isang makapal na brown envelope na selyado pa ng wax. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig nito ay tila isang babala. Gamit ang nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang sobre at inilabas ang mga dokumento sa loob. Isang puting papel na may opisyal na selyo ang bumungad sa kanya. Ang mga salita sa dokumento ay malinaw at hindi nagbabago. Articles of Incorporation of Lazaro Media Solutions. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang listahan ng mga shareholders. Maribel Lazaro, 80% shares. Victor Lazaro, 20% shares. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Victor, ang kumpanyang ginagamit nito upang maliit-maliitin siya, ay sa kanya pa rin sa ilalim ng batas.
Naalala niya ang payo ng kanilang abogado noon. Dahil sa mga naging problema ni Victor sa utang bago sila magpakasal, lahat ng pag-aari ay kailangang ipangalan kay Maribel para sa proteksyon. Isang proteksyon na nakalimutan na ni Victor sa gitna ng kanyang kayabangan. Biglang bumukas ang ilaw sa pasilyo na nagpadala ng isang guhit ng liwanag sa loob ng madilim na bodega. Anong kinakalakal mo dyan sa oras na ito, Maribel? Naghahanap ka ba ng mananakaw sa sarili nating bahay? Ang matalas at mapanghusgang boses ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa may pintuan, ang kanyang muka ay puno ng hinala at pandidiri. Mabilis na isiningit ni Maribel ang dokumento sa loob ng kanyang suot na maluwag na duster. Idinikit ito sa kanyang balat na tila isang huling depensa. Tumingala siya sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi isang bagong uri ng determinasyon. May hinahanap lang po akong lumang gamit ni Maya, Nay. Mahinahong sagot ni Maribel habang dahan-dahang tumatayo. Naramdaman niya ang malamig na papel na nakadikit sa kanyang tiyan. Ang bawat kanto nito ay tila nagpapaalala sa kanya na may hawak siyang sandata. Huwag mo akong maloko-loko. Siguraduhin mo lang na wala kang itinatagong dumi. Dahil sa oras na mahuli kita, kahit ang aso sa labas ay hindi ka pakakainin. Banta ng matanda bago tinalikuran ng bodega at muling pinatay ang ilaw. Naiwan si Maribel sa dilim. Hinihingal. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa ibabaw ng dokumentong nakatago sa kanyang damit. Naramdaman niya ang bawat hibla ng papel sa ilalim ng kanyang palad. Isang pakiramdam na tila nagbabalik ng lakas sa kanyang buong katawan. Hindi lang ito basta papel. Ito ang kanyang kalayaan. Ito ang katotohanang matagal nang ibinao ng pamilya Lazaro sa ilalim ng alikabok ng kanilang kasinungalingan. Pagbalik niya sa silid, nakita niya si Victor na mahimbing pa ring natutulog. Ang mukha nito ay tila napakaamo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nilapitan niya ang asawa at pinagmasdan ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagkalunod sa sariling luha. Kinabukasan, habang nag-aagahan, inilapag ni Victor ang isang asul na folder sa harap ni Maribel. Ang tunog ng folder sa ibabaw ng mesa ay tila isang formal na hamon. Pirmahan mo ito, Maribel. Isa lang itong kailangang dokumento para sa tax purposes ng kumpanya. Huwag ka nang magtanong dahil hindi mo rin naman maiintindihan ang mga technical na bagay na nakasulat dyan. Utos ni Victor habang hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang tablet. Kinuha ni Maribel ang ballpen. Tiningnan niya ang dulo ng panulat na nakatapat sa linyang dapat niyang pirmahan. Alam niya ang dokumentong ito. Ito ang formal na paglilipat ng lahat ng kanyang karapatan sa kumpanya patungo kay Victor. Ang huling hakbang para tuluyan siyang mabura sa mapa ng buhay nito bago ang kasal sa Sabado. Ang dulo ng ballpen ay sumayad na sa papel. Nag-iiwan ng isang maliit na tuldok ng tinta. Isang pirma na lamang at mawawala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim, Maribel. Gamitin mo ang apoy nito para magliyab muli. Ang dulo ng panulat ay tila isang matalas na patalim na nakatutok sa lalamunan ni Maribel. Sa isang mabilis na iglap, ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon ay maaari nang mabura ng isang simpleng kurba ng tinta. Ramdam niya ang nanlalamig na pawis sa kanyang noo habang ang mapanuring mga mata ni Victor ay nakabantay sa bawat galaw niya. Ang katahimikan sa loob ng dining room ay naging napakabigat. Tanging ang mahinang tunog ng pag-ikot ng electric fan ang maririnig na tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali. Ano pa ang hinihintay mo? Pirmahan mo na yan para matapos na tayo rito. Marami pa akong gagawin sa opisina. Iritadong utos ni Victor. Ang kanyang daliri ay panakanakang tumutuktok sa ibabaw ng mesa. Isang ingay na tila ba ay nagmamadali sa paghatol. Tumingin si Maribel sa baso ng mainit na gatas na nasa gilid ng folder.
Sa isang kalkuladong pagkakamali, dahan-dahan niyang iniurong ang kanyang siko habang pilit na inaabot ang ballpen na kunwari ay nalaglag sa sahig. Isang mabilis na pagkislap ng puting likido ang sumabog sa ibabaw ng mesa. Ang mainit na gatas ay mabilis na kumalat, tila isang baha na lumamon sa mga pahina ng dokumentong naglalaman ng kanyang kapahamakan. Ano ba? Napakatanga mo talaga, Maribel. Wala ka na ngang silbi. Pati ba naman simpleng pag-upo ay hindi mo magawa ng tama? Mabilis na tumayo si Victor. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang pinapagpagan ang kanyang mamahaling pantalon na nadampyan ng gatas. Walang pasabi, naramdaman ni Maribel ang isang matalim na hapdi sa kanyang ulo, isang malakas na pagkaltok mula kay Victor na nagpangiwi sa kanya. Ang tanga-tanga mo. Importante ang dokumentong yan. Ngayon ay kailangan ko na namang magpaprint ng bago bukas. Pasensya ka na, Victor. Nanlalabo lang ang paningin ko dahil sa puyat. Bulong ni Maribel habang nakayuko. Pinapanood ang puting likido na tuluyang sumisira sa bawat letra ng kontrata. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng tagumpay. Nakakuha siya ng oras, 24 na oras para baguhin ang takbo ng tadhana. Matapos umalis ni Victor na may kasamang malakas na pagbagsak ng pinto ng sasakyan, mabilis na kumilos si Maribel. Hindi niya pinansin ang mga mura ni Doña Carmen na kasalukuyang nagrereklamo sa kabobohan niya habang naglilinis ng gatas. Ipinagkatiwala niya ang anak na si Maya sa isang malapit na kaibigan at agad na sumakay ng taxi patungo sa gitna ng syudad. Ang opisina ni Attorney Mendoza ay tahimik at amoy lumang libro. Nang makita ng matandang abogado si Maribel, isang bakas ng gulat ang dumaan sa mga mata nito. Ang Maribel na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang masayahing babaeng puno ng pag-asa. 10 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng ito ay may mga matang tila tuyong sapa, ngunit may lalim na nakakatakot. Attorney Mendoza, kailangan ko ang tulong ninyo. Gusto kong bawiin ang lahat. Ang tinig ni Maribel ay hindi nanginig. Inilatag niya ang mga dokumentong nahanap niya sa bodega. Habang binabasa ng abogado ang mga papel, isang seryosong katahimikan ang namayani sa silid. Ang tanging maririnig ay ang dahan-dahang pagbuklat ng bawat pahina. Maribel, ayon sa batas, ikaw pa rin ang may-ari ng 80% ng kumpanya. Ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis bago ang Sabado. Nakahanda na ba ang loob mo para sa mangyayari? Tumango si Maribel. Kinuha ni Attorney Mendoza ang isang maliit na lalagyan mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa harap ni Maribel. Isa itong ton ng lipstick na may kulay na tila dugo ng rosas. Gamitin mo ito, Maribel. Sa susunod na makita mo sila, huwag mo nang ipakita ang babaeng sugatan. Ipakita mo ang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Nang bumalik si Maribel sa bahay ng hapong iyon, isang malakas na kalabog mula sa itaas ang sumalubong sa kanya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid ni Maya. Ang pintuan ay bukas at sa gitna ng silid, nakatayo si Doña Carmen habang hawak-hawak ang mga damit ng bata. Isang malakas na tunog ng pagkaladkad ng maleta ang narinig ni Maribel. Ang mga paboritong damit ni Maya, ang mga laruan nito, at maging ang munting kama ng bata ay tila itinatabi at inilalabas sa silid. Nay, anong ginagawa ninyo? Tanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila isang babala na hindi napansin ng matanda. Masyadong maingay ang batang iyon. May mahalagang bisitang darating bukas at kailangan ang silid na ito para sa mga gamit ni Elena. Buong kapal ng mukha na sagot ni Doña Carmen habang itinapon ang paboritong manika ni Maya sa sahig. Doon na muna kayo matulog sa bodega ng bata mo. Mas bagay kayo roon. Tumingin si Maribel sa paligid ng silid na puno ng alaala ng kanyang anak. Ang bawat gamit na hinawakan ng maruming kamay ng kanyang biyenan ay tila isang insulto sa kanyang pagiging ina. Ang kanyang mga kamao ay unti-unting naghihigpit
At sa loob ng kanyang puso, ang huling hibla ng pasensya ay tuluyan ng naputol. Nakalapag sa sahig ang maliit na bestida ni Maya, tila isang sugatang ibon sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat patak ng luha ng isang bata ay isang ukit ng puot sa puso ng isang ina. Ang paboritong manika ni Maya, isang lumang tahi-tahing oso na may kupas na laso, ay nakahandusay sa sahig, tila isang bangkay na itinapon sa basura. Pinanood ni Maribel ang paggulong nito sa ilalim ng cabinet habang ang boses ni Doña Carmen ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa loob ng silid, puno ng lason at kawalan ng hiya. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang martilyo na pilit na dinudurog ang natitirang piraso ng pagkatao ni Maribel. Sa isang sulok ng silid, nakita niya si Maya. Ang maliit na bata ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi habang yakap-yakap ang kanyang sariling mga binti. Walang boses na lumalabas sa bibig ng bata. Tanging ang dahan-dahang pagdaloy ng mga luha sa kanyang namumulang pisngi ang nagpapakita ng takot na nararamdaman nito. Ang katahimikan ng pag-iyak ni Maya ay mas masakit pa kaysa sa anumang hiyaw. Ito ay ang iyak ng isang batang sanay ng masaktan. Masyadong maingay ang batang yan. Ang dami pang kalat. May darating na mga bisita si Victor bukas, mga totoong tao na may class, at hindi ko hahayaang makita nila ang basurang ito. Ang dahan-dahang pag-angat ng kamay ni Doña Carmen para itulak ang isa pang kahon ng mga laruan ay napatigil ng maramdaman niya ang isang higpit na pagkakahawak sa kanyang pulso. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang iniangat ni Maribel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsunod at takot, ay nagniningning ngayon sa ilalim ng ilaw ng silid. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang malamig at matalim na galit na matagal nang naipon. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Doña Carmen ay hindi nagbabago, sapat ang higpit upang mapangiwi ang matanda sa gulat at sakit. Huwag ninyong gagalawin ang anak ko, at huwag ninyong itatapon ang mga gamit niya. Ang tinig ni Maribel ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 banta. Ang dahan-dahang pagbitaw niya sa braso ng biyanan ay may kasamang malakas na pagtulak na nagpagiwang-giwang sa matanda. Anong sabi mo? Napakawalang hiya mo. Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa amin? Kung hindi dahil kay Victor, nasa kalsada kayong mag-ina. Ang boses ni Doña Carmen ay tumaas sa tono ng pagiging hising-histerikal. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hindi makapaniwala sa pagre-rebelde ng kanyang tila tupa na manugang. Hindi na siya pinansin ni Maribel. Lumapit siya kay Maya at lumuhod sa harap ng bata. Pinunasan niya ang mga luha sa mukha ng anak gamit ang kanyang mga hinlalaki. Ang kanyang haplos ay naging napakalambot. Tila ba ay natatakot siyang mabasag ang bata. Konting tiis na lang, anak. Pangako ni Mami. Aalis tayo sa impyernong ito. Hindi na nila tayo masasaktan muli. Niyakap ni Maya ang kanyang ina nang napakahigpit. Ang kanyang maliit na mukha ay ibinaon sa leeg ni Maribel. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Maribel ang bawat mabilis na pintig ng puso ng kanyang anak at doon niya tuluyang nabaon sa limot ang anumang pag-aalinlangan. Wala nang Victor, wala nang Doña Carmen, mayroon na lamang laban para sa kanyang anak. Nang gabi ring iyon, umuwi si Victor na may dalang bagong set ng mga dokumento. Ang dahan-dahang paglapag ng mga papel sa ibabaw ng hapagkainan ay tila isang formal na paghatol. Pirmahan mo na ito, Maribel. Huwag mo nang hintaying mawalan pa ako ng pasensya. Kailangan ko na itong maibalik sa opisina bukas para sa finalization ng partnership. Sabi ni Victor habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Hindi man lang binibigyan ng pansin ng asawa. Lumapit si Maribel sa mesa, ngunit ang kanyang kanang kamay ay nakabalot na ngayon ng puting gasa. Pasensya ka na, Victor. Napaso ako sa kusina kanina
habang nagluluto. Hindi ko kayang humawak ng ballpen ng maayos. Ang dahan-dahang pag-angat niya ng kanyang kamay na may benda ay tila isang sining ng panlilinlang. Ang totoo, sadyang binalot niya ito upang makakuha pa ng kaunting oras. Isang malalim na buntong hila ang pinakawalan ni Victor, puno ng pagkainis. Wala ka talagang silbi kahit kailan. Magpahinga ka na nga. Bukas na bukas, bago ako umalis para sa business trip ko, pipirmahan mo yan kahit gumamit ka pa ng kaliwang kamay mo. Naglakad paalis si Victor. Iniwan ang mga dokumento sa mesa. Hindi niya alam na ang business trip na sinasabi niya ay ang mismong araw ng kanyang kasal kay Yelena. At hindi rin niya alam na ang asawang itinuturing niyang walang silbi ay kasalukuyang nagbabasa ng isang mensahe sa ilalim ng kumot mula kay Attorney Mendoza. Nakahanda na ang lahat para sa araw ng kasal. Wala na silang kawala. Nakatitig si Maribel sa dilim ng silid. Ang kanyang kamay sa ilalim ng benda ay mahigpit na nakakuyom. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa katapusan ng kanyang paghihirap. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga ni Maya sa kanyang tabi. Isang tunog na nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang unos na darating bukas. Ang katahimikan bago ang unos ay hindi kapayapaan. Ito ay ang huling paghinga ng isang pusong handa ng sumabog. Ang dahan-dahang pagbuga ng singaw mula sa plansa ay bumabalot sa mukha ni Maribel habang maingat niyang inaayos ang bawat tahi ng puting vest ni Victor. Ito ang vest na isusuot ng kanyang asawa sa ilalim ng kanyang tuxedo mamaya sa kasal nito sa ibang babae. Sa labas, ang langit ay tila nagbabadya ng ulan. Ang kulay nito ay naging abuhin at mabigat, katulad ng bawat hakbang ni Maribel sa loob ng bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Siguraduhin mong walang lukot yan, Maribel. Mahalaga ang presentation ko ngayong araw. Malaking kliyente ang kakatagpuin ko sa kabilang probinsya, sabi ni Victor habang nagsusuot ng sapatos sa sala. Ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingan, ngunit ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng pananabik para sa bagong buhay na naghihintay sa kanya sa labas ng pintong ito. Lumapit si Maribel at inabot ang plansadong damit. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, tila mga kristal na hindi na tinatablan ng init ng plansa. Galingan mo sa presentation mo bukas, mahal. Siguraduhin mong lahat ng plano mo ay maipatutupad mo ng walang aberya. Ang dahan-dahang pag-aayos niya sa kurbata ni Victor ay tila isang ritual ng pamamaalam na hindi napansin ng lalaki. Siyempre naman, pagbalik ko marami tayong babaguhin sa buhay natin. Pangako ni Victor bago siya nagmadaling lumabas, dala ang kanyang maleta na puno ng mga pangarap na binuo sa ibabaw ng pagkawasak ni Maribel. Ang dahan-dahang paghinto ng tunog ng makina ng sasakyan sa malayo ay naging hudyat ng simula ng huling gabi ni Maribel sa bahay na yon. Hindi nagtagal, lumabas din si Doña Carmen. Suot ang kanyang pinakamagandang bestida na tila pupunta sa isang pista. Vinalot niya ang kanyang sarili ng amoy ng mamahaling pabango. Pupunta ako sa isang pilgrimage kasama ang mga kaibigan ko sa simbahan. Baka sa Lunes na ako makabalik. Huwag mong kakalimutang linisin ang mga kurtina habang wala kami. Inihagis ng matanda ang isang kulubot na 500 piso sa ibabaw ng mesa. Iyan ang pambili mo ng ulam ninyo ng bata. Huwag mong uubusin sa luho. Nang tuluyan ng gumuho ang katahimikan sa loob ng bahay, hinarap ni Maribel ang kawalan. Wala na ang mga boses na humihila sa kanya pababa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa gilid ng kanilang kama at hinila ang 2 maleta na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng alikabok. Ang bawat damit ni Maya na itinupi niya, ang bawat dokumentong nakuha niya mula sa opisina ni Attorney Mendoza ay maingat niyang inilagay sa loob. Walang luha, wala ring galit. Tanging ang tunog ng pagsasara ng zipper ng maleta ang bumasag sa katahimikan ng silid. Tumayo si Maribel sa harap ng salamin.
Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang gintong singsing sa daliri. Ang singsing na sumisimbolo sa kanyang katapatan sa loob ng isang dekada. Ang ginto ay kupas na at ang kislap nito ay matagal nang napatay ng mga gawaing bahay at pambubugbog ng tadhana. Sa isang marahas, ngunit tahimik na paghatak, tinanggal niya ang singsing. Naramdaman niya ang bahagyang hapdi sa kanyang balat, isang marka na mananatili roon bilang paalala ng kanyang pagkakamali. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng mesa, sa gitna mismo ng nilagdaan niyang kasulatan para sa diborsyo na inihanda ni Attorney Mendoza. Ang ginto ay tila isang tuldok sa dulo ng isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Binuksan ni Maribel ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng dresser. Inilabas niya ang isang pulang bestida, isang kulay na kailanman ay hindi niya isinuot dahil sabi ni Victor ay masyadong agaw atensyon para sa isang asawang tulad niya. Itinabi rin niya ang lipstick na kulay dugo ng rosas. Hindi na ako ang anino mo, Victor. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang dahan-dahang pagdilim ng paligid ay hindi na nakakatakot. Ito na ang huling gabi ng kanyang pagiging biktima. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, nagising si Maribel. Maayos na ang lahat. Ang bawat sulok ng bahay ay malinis. Tila ba ay walang nangyaring kaguluhan. Isinuot niya ang pulang bestida. Ang tela nito ay tila yumayakap sa kanyang bagong pagkatao. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod at magulo, ay hinayaan niyang lumaylay sa kanyang mga balikat. Nang ilapat niya ang pulang lipstick sa kanyang mga labi, ang kanyang mukha ay nagkaroon ng buhay na tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng kadiliman. Tumingin siya sa kanyang refleksyon at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita niya muli ang babaeng matapang, matalino at malaya. Handa na tayo, Maya? Sabi niya sa kanyang anak, na kasalukuyang naghihintay sa kanya sa may pintuan. Suot ang kanyang pinakamagandang damit. Tumayo si Maribel sa harap ng malaking salamin sa sala. Ang kanyang anyo ay hindi na ang pagod na babaeng nakita ni Victor kahapon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang lihim na katarungang malapit ng isagawa. Ngunit sa gitna ng kanyang kahandaan, isang mabilis na pagtibok ng kaba ang dumaan sa kanyang dibdib nang makita niya ang isang lumang litrato nilang dalawa ni Victor sa pader. Isang dahan-dahang pag-abot ng kanyang kamay ang nagpabagsak sa frame ng litrato. Ang salamin nito ay nagkalamat sa gitna, naghahati sa kanyang mukha at sa mukha ng lalaking nagtraidor sa kanya. Lalabas na sana siya nang biglang tumunog ang telepono sa bahay. Ang dahan-dahang pag-ikot ng ringer ay tila isang babala. Sinagot niya ito nang walang kibo. Maribel, nasaan ang susi ng vault sa opisina? May kailangan lang akong kunin si Victor bago magsimula ang meeting niya. Ang boses ni Yelena sa kabilang linya ay puno ng kaba at pagmamadali. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel habang dahan-dahang hinihigpitan ang hawak sa kanyang bag. Ang bawat hakbang sa altar ay hindi pag-akyat sa langit, kundi isang dahan-dahang pagkahulog sa kumunoy ng sariling kasinungalingan. Ang katedral ay balot ng bango ng libu-libong sariwang puting rosas at liryo. Ang bawat sulok ng simbahan ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga kristal na chandelier. Tila ba ay gustong bulagin ang sinumang papasok sa karangyaang iyon. Ang mahinang tunog ng choir na kumakanta ng mga awit ng pag-ibig ay bumabalot sa bawat pader. Isang himig na dapat sana ay nagdadala ng kapayapaan, ngunit sa pagkakataong ito ay tila isang mapanuyang tawa na umaalingaw-ngaw sa pandinig ng mga nakakaalam ng katotohanan. Sa harap ng altar, nakatayo si Victor. Ang kanyang puting tuxedo ay lapat na lapat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagel. At sa kanyang mga mata ay mababasa ang isang uri ng tagumpay na tila ba ay nasakop na niya ang buong mundo. Sa tabi niya, si Yelena ay isang imahe ng kasakiman na binalot sa telang sutla. Ang kanyang mahabang belo
ay nakalatag sa sahig na tila isang sapot na nakahandang humuli ng sinumang biktima. Napakaganda ng aking anak, bulong ni Doña Carmen sa mga katabi niyang panauhin sa unang row. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa bawat galaw niya, mga alahas na binili gamit ang perang ninakaw sa pawis ni Maribel. Sa wakas, nakahanap na siya ng babaeng kapantay ng kanyang katayuan, hindi katulad ng isa dyan na parang linta kung kumapit. Ang dahan-dahang pag-ikot ng kanyang abaniko ay may kasamang mapait na ngiti. Tila ba ay ipinagdiriwang niya ang tuluyang pagkawala ng kanyang manugang. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay malalim at formal, bawat salita ay tila isang bigat na idinaragdag sa kasinungalingang itinatayo sa harap ng Diyos. Nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng mga sumpa, humarap si Victor kay Yelena. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga. Ang kanyang boses ay nanginginig pa sa emosyon na tila ba ay galing sa isang mahusay na script ng teleserye. Yelena, ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Sa piling mo nahanap ko ang tapang na iwanan ang dilim ng aking nakaraan at yakapin ang liwanag ng ating kinabukasan. Ipinapangako ko na mula sa araw na ito, ang lahat ng akin ay magiging sayo. Ang aking buhay, ang aking pangalan, at ang aking kumpanya. Isang dahan-dahang pag-ungol ng hangin ang pumasok mula sa malalaking pinto ng katedral. Tila ba ay sumasagot sa mga pangakong walang laman. Eksaktong sa sandaling iyon, ang dahan-dahang pagtulak sa dambuhalang pintong kahoy ay lumikha ng isang matalas na tunog ng pagkayod sa marmol na sahig. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Tila ba ay nawalan ng hangin ang buong katedral. Sa gitna ng liwanag ng sikat ng araw na nagmumula sa labas, nakatayo ang isang babae. Hindi siya ang Maribel na kilala nila. Ang babaeng laging nakayuko, amoy kusina, at may mga matang puno ng pagod. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay suot ang isang pulang-pulang bestida na tila nagniningas na apoy sa gitna ng kaputian ng simbahan. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang buhok ay malayang sumasabay sa hangin, at sa kanyang mga labi ay ang kulay ng dugo ng rosas. Sa tabi niya, hawak-hawak niya ang kamay ni Maya. Ang bata ay suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay tahimik at matapang, walang bahid ng takot habang nakatitig sa kanyang ama na nasa altar. Maribel? Ang boses ni Victor ay parang isang bulong na nanggaling sa hukay. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakahawak kay Yelena ay dahan-dahang nanginig at bumitaw. Si Doña Carmen ay napatayo. Ang kanyang abaniko ay nalaglag sa sahig. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Security! Paalisin ninyo ang baliw na yan! Ang kanyang sigaw ay bumasag sa kabanalan ng seremonya, ngunit walang sino mang gumalaw. Dahan-dahang naglakad si Maribel sa gitna ng pasilyo. Bawat bagsak ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit sa altar. Ang bawat panauhin ay napatitig. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na kumalat sa buong silid. Hindi siya tumingin sa kanan o sa kaliwa. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Victor. Nang makarating siya sa harap ng altar, huminto siya. Tiningnan niya si Yelena na kasalukuyang namumula sa galit at hiyang nararamdaman. Pagkatapos ay lumingon siya kay Victor. Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagugulo ba ang presentation mo, Victor? Ang boses ni Maribel ay malinaw at buo. Umaabot hanggang sa huling row ng katedral. Pasensya ka na. May nakalimutan lang akong pirmahan sa mga dokumentong ibinigay mo. At meron din akong gustong ipakita sa bago mong pamilya. Umalis ka na rito, Maribel. Huwag mong sirain ang araw na ito. Galing ni Yelena. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng inis. Wala kang lugar dito. Isa ka lang basahan.
Isang dahan-dahang pagtawa ang kumawala kay Maribel. Isang tawa na puno ng sakit, ngunit may kasamang kalayaan. Mali ka, Yelena. Ako ang nagmamay-ari ng lugar na kinalalagyan ninyo. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Maribel ang kanyang kamay at pumalakpak ng 3 beses. Ang tunog ng kanyang palakpak ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng simbahan. Biglang namatay ang mga ilaw sa paligid ng altar. Ang dambuhalang widescreen na dapat sana ay gagamitin para sa SDE o same-day edit ng kasal ni na Victor at Yelena ay biglang nagkaroon ng buhay. Isang matalas na tunog ng static ang narinig. At pagkatapos, ang dilim ay napalitan ng isang nagniningning na liwanag mula sa projector. Napatitig ang lahat. Si Victor ay napahawak sa gilid ng altar. Ang kanyang tuhod ay tila bibigay na sa anumang sandali. Si Doña Carmen ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa malaking screen. Panoorin ninyong mabuti, bulong ni Maribel, habang ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng screen. Dahil ito ang totoong simula ng inyong bagong buhay. Ang katotohanan ay tila isang malupit na salamin. Hindi mo maaaring basagin ang refleksyon ng hindi mo nasusugatan ang iyong sariling mga kamay. Ang dahan-dahang pag-ugong ng kuryente mula sa mga malalaking speaker ay tila isang babala bago ang tuluyang pagputok ng isang lihim. Sa dambuhalang screen sa likod ng altar, hindi mga larawan ng pag-ibig ni na Victor at Yelena ang lumabas. Sa halip, isang malabo ngunit malinaw na footage mula sa kamera sa loob ng kanilang sariling sala ang bumulaga sa lahat. Maririnig ang boses ni Victor, hindi ang malambing na boses na ginamit niya sa kanyang sumpa kanina, kundi isang boses na puno ng puot at pag-alipusta. Isang aso lang si Maribel. Sa bahay na ito, Yelena. Hayaan mo siyang maglinis at magluto. Pagkatapos ng kasal natin, itatapon ko siya sa kalsada kasama ang anak niyang pasanin. Ikaw ang makuha kong may sakit na mola ng ginto, hindi ang basahang yan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na umaling-awngaw sa loob ng katedral. Ang dahan-dahang pag-ungol ng gulat mula sa mga panauhin ay naging isang malakas na bulungan na tila isang dagat na humahampas sa mga pader ng simbahan. Ang mga magulang ni Yelena na kilala sa kanilang mataas na dangal ay napatayo. Ang kanilang mga mukha ay namumula sa matinding hiya habang pinapanood ang kanilang anak na nakikipaghalikan kay Victor sa loob ng bahay kung saan naroroon ang asawa nito. Si Victor ay napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa altar. Ang kanyang mukha ay maputla na tila abo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa screen na tila ba nakakita siya ng isang multo. Ang dahan-dahang pagpatak ng malamig na pawis mula sa kanyang noo ay sumasabay sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Maribel sa gitna ng altar. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na tila ba siya ang tunay na hukom sa loob ng banal na silid na yon. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng sakristan. Hindi ako nandito para makaawa, Victor. At hindi rin ako nandito para bawiin ka. Ang boses ni Maribel ay malinaw. Bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Nandito ako para kunin ang akin, ang lahat ng kinuha ninyo sa akin sa loob ng 10 taon. Sa isang mabilis na galaw, inilabas ni Maribel ang isang makapal na asul na folder at inihagis ito sa dibdib ni Victor. Ang dahan-dahang pagkalat ng mga papel sa sahig ay tila mga puting dahon na nalaglag sa gitna ng taglamig. Basahin mo ang mga pahinang yan, Victor. Iyan ang Articles of Incorporation ng kumpanyang ipinagmamalaki mo. 80% ng shares ay nakapangalan sa akin simula pa noong una. At dahil ginamit mo ang pondo ng kumpanya para sa marangyang kasal na ito, para sa mga alahas ng nanay mo, at para sa mga regalo sa kabit mo, sa ilalim ng kapangyarihan ko bilang majority stockholder, tinatanggal kita sa pwesto bilang CEO.
Ngayon din, ngayon, isang malakas na paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa madla. Si Yelena ay napahawak sa kanyang ulo, ang kanyang tiara ay tumabingi, at ang kanyang muka ay punong-puno ng luha ng galit at kahihiyan. Hindi maaari, akin ang kumpanyang iyan, ako ang nagpalaki niyan. Sigaw ni Victor, ang kanyang boses ay pumiyok. Sa tindi ng desperasyon, tinangka niyang hawakan ang braso ni Maribel, ngunit isang malakas na tampal ang sumalubong sa kanyang mukha. Hindi mula kay Maribel, kundi mula sa tatay ni Yelena na kanina pa namumula sa galit. Hayop ka! Niloko mo ang anak ko! Ang malakas na boses ng ama ni Yelena ay yumanig sa buong katedral. Hinila nito ang kanyang anak paalis sa altar. Ang mahabang belo ni Yelena ay sumabit sa pako ng upuan at napunit ng malakas. Isang tunog na tila hiyaw ng isang naghihingalong ambisyon. Sa gilid, si Doña Carmen ay tuluyang bumagsak sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib. Ang kanyang abaniko ay nayurakan na ng mga nagkakagulong panauhin. Walang sino mang lumapit upang tulungan siya. Ang mga kaibigan niyang ipinagyayabang niya kanina ay abala sa pagkuha ng litrato at video ng kanilang kahihiyan. Tumingin si Maribel kay Victor, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Sinusubukang pulutin ang mga papel na nagpapatunay ng kanyang pagbagsak. Inilabas ni Maribel ang kanyang huling sandata, ang singsing na ginto na matagal nang kumupas. Dahan-dahan niya itong binitawan sa itaas ng ulo ni Victor. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa marmol ay tila isang maliit na kampana ng kamatayan para sa kanilang kasal. Keep the change, Victor. At huwag mo ring kalimutang basahin ang huling pahina. Ang kasulatan para sa ating diborsyo. Nilagdaan ko na yan bago pa ako pumasok dito. Binalingan ni Maribel si Maya na kanina patahimik na nanonood. Ang bata ay lumapit sa kanya at humawak sa kanyang kamay. Ang mag-ina ay dahan-dahang tumalikod sa altar. Sa bawat hakbang nila palabas ng simbahan, ang dahan-dahang pag-agos ng hangin mula sa labas ay tila naglilinis sa dumi ng nakaraan. Nang marating nila ang pintuan ng katedral, lumingon si Maribel sa huling pagkakataon. Nakita niya ang katedral na dati ay puno ng karangyaan, ngayon ay puno na ng gulo, kahihiyan, at mga pusong wasak. Ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng saya sa pighati ng iba, kundi isang malalim na kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Tara na, Maya, tapos na ang palabas. Bulong niya sa kanyang anak. Paglabas nila, isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanila. Ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa anumang chandelier sa loob ng katedral. Ngunit bago pa sila makalayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat. Ang bintana nito ay bumaba at isang pares ng mga matang puno ng paghanga ang tumingin kay Maribel. Ang kalayaan ay hindi matatagpuan sa malalayong lugar. Ito ay nagsisimula sa unang hininga na wala ng kasamang takot. Ang dahan-dahang paghinto ng itim na sasakyan sa harap ng katedral ay lumikha ng isang mahinang tunog ng gulong sa graba. Mula sa loob ng sasakyan, bumaba ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Si Gabriel, isang pangalang matagal nang nakabaon sa alaala ni Maribel bilang isang mahigpit na karibal sa industriya ng advertising 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang tingin nito ngayon ay hindi puno ng kompetisyon, kundi ng isang malalim na paggalang. Maribel, I heard what happened inside. Actually, the whole industry will hear about it in an hour. Ang boses ni Gabriel ay baritono at kalmado. Tila ba ay isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Hindi ko inakalang makikita-kitang muli sa ganitong paraan. You're still the same brilliant Maribel, only more fierce. Isang dahan-dahang pagtango ang isinagot ni Maribel. Hindi niya binitawan ang kamay ni Maya. Salamat, Gabriel. Pero ang Maribel na kilala mo ay matagal nang namatay. Ang kaharap mo ngayon ay isang ina na sinusubukang itama ang lahat. Hindi nagtagal ang pag-uusap nila.
Iniabot ni Gabriel ang isang makapal na folder sa kanya. Hindi ito awa, Maribel. It's an opportunity. My agency is looking for a creative director who knows how to tell a story of pain and rebirth. Call me if you're ready to pick up your pen again. Ang dahan-dahang pag-andar paalis ng sasakyan ni Gabriel ay nag-iwan ng isang maliit na usok sa hangin, kasama ang isang pag-asang hindi inaasahan ni Maribel. Pagdating ng hapon, ang paligid ay naging tahimik. Wala na ang mga chandelier, wala na ang mga puting rosas. Si Maribel at Maya ay nakatayo sa harap ng isang maliit na apartment sa dulo ng isang tahimik na kalsada. Ang pintuan ay luma, ang pintura ay medyo kupas na. Ngunit para kay Maribel, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Ang dahan-dahang pag-ikot ng susi sa seradura ay lumikha ng isang matunog na click, ang tunog ng kanyang bagong simula. Ang loob ng apartment ay amoy semento at kaunting alikabok. Ngunit ang sikat ng araw na tumatama sa sahig ay nagbibigay ng init na matagal nang nawala sa kanyang balat. Inilapag niya ang kanilang dalawang maleta sa sahig. Ang dahan-dahang pagbagsak ng mga ito ay tila ba ay paglalaglag din ng lahat ng pasaning bitbit niya sa loob ng isang dekada. Mommy, dito na po tayo titira, tanong ni Maya habang inilalabas ang kanyang tahi-tahing oso mula sa bag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagtataka. Oo, anak. Dito tayo magsisimulang muli. Walang sisigaw sa'yo, walang magtatapon ng mga laruan mo. Tayong dalawa lang. Bulong ni Maribel habang niyayakap ang kanyang anak. Ang dahan-dahang paghaplos niya sa buhok ng bata ay puno ng pangako. Nagpakulo si Maribel ng tubig para sa kanilang hapunan. Isang simpleng noodles lamang ang kanilang kinain habang nakaupo sa sahig dahil wala pa silang mga kasangkapan. Ang dahan-dahang pag-akyat ng usok mula sa mainit na mangkok ay sumasabay sa kanilang mahihinang tawa. Ang bawat subo ay mas masarap pa kaysa sa anumang handaan sa mansyon ni Victor dahil ang bawat lunok ay walang kasamang pait ng insulto. Habang masaya ang mag-ina, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang kadiliman ay tila lumalamon sa pamilya Lazaro. Nakarating si Victor at Doña Carmen sa harap ng kanilang gate, pagod, sugatan ng dangal, at punong-puno ng galit. Ngunit nang subukan ni Victor na ipasok ang susi sa lock, hindi ito umikot. Ang dahan-dahang pagkatok niya sa bakal na pinto ay naging isang malakas na pagpalo, ngunit walang sumasagot. Isang lalaking nakauniforme ng guard ang lumapit sa kanila mula sa loob. Sir, may utos po ang legal office. Ang property na ito ay nasa ilalim na ng sequestration. Hindi na po kayo pwedeng pumasok. Anong sinabi mo? Bahay ko ito. Ako ang nagbayad nito. Sigaw ni Victor, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Pasensya na po, sir. Pero ayon sa dokumento, ang bahay na ito ay collateral sa utang ng kumpanya na pinirmahan ninyo. At dahil tinanggal na kayo sa pwesto ni Mrs. Maribel, wala na po kayong karapatan dito. Paliwanag ng guard bago tinalikuran ang dalawa at sinarhan ang maliit na bintana ng gate. Ang dahan-dahang pagbagsak ni Doña Carmen sa semento ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkaladkad ng kanyang mamahaling bestida sa dumi. Victor, ang mga alahas ko, ang mga gamit natin, nandoon lahat sa loob. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hayop. Wala silang mapupuntahan. Ang mga kaibigan nila ay hindi na sumasagot sa tawag at ang pamilya ni Yelena ay nagbanta ng demanda. Bumalik ang eksena sa maliit na apartment ni Maribel. Ang gabi ay malalim na at mahimbing na ang tulog ni Maya. Inilabas ni Maribel ang kanyang lumang laptop, ang unit na hindi niya binuksan sa loob ng 10 taon dahil sabi ni Victor ay historical artifact na ito at wala ng silbi. Ang dahan-dahang pag-ilaw ng screen sa gitna ng dilim ay nagpadala ng isang kislap sa mga mata ni Maribel. Binuksan niya ang kanyang lumang portfolio. Nakita niya ang kanyang mga disenyo, mga ideyang puno ng kulay, buhay at talino. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumayaw sa keyboard,
Tila ba ay naaalala ng kanyang katawan ang sining na matagal niyang kinalimutan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga gawa, isang malalim na buntong hila ang kumawala sa kanya. Nakita niya ang mga mensahe sa kanyang email mula sa 5 malalaking kumpanya na inaplayan niya kaninang hapon. Ang bawat isa ay may parehong salita. Rejected. Naramdaman niya ang isang malamig na kaba. Alam niyang hindi ito nagkataon lang. Ang pamilya ni Yelena ay may malawak na koneksyon at tila sinisiguro nilang walang tatanggap sa kanya sa industriya. Ang dahan-dahang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana ay tila sumasabay sa bigat na muling nararamdaman ng kanyang puso. Ang bawat pinto na sumasara sa iyong harapan ay hindi dulo ng landas. Ito ay isang paalala na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa pagtanggap ng iba. Ang dahan-dahang pag-agos ng tubig ulan sa salamin ng bintana ng isang mataas na gusali ay tila mga luhang hindi na mailabas ni Maribel. Nakatayo siya sa loob ng isang elevator. Suot ang kanyang kaisa-isang maayos na blazer na luma na ang disenyo. Ang kanyang refleksyon sa makintab na pader ng elevator ay nagpapakita ng isang babaeng may mga matang tila pagod, ngunit may lalim ng determinasyon. Paglabas niya sa 10 palapag, sinalubong siya ng lamig ng aircon at ang mabilis na tunog ng pagpindot sa mga keyboard mula sa mga empleyadong halos kalahati lang ng kanyang edad. Pasensya na, Mrs. Lazaro. Ang portfolio mo ay kahanga-hanga. Noong 10 taon na ang nakalilipas, ang boses ng batang HR manager ay puno ng pilit na paggalang, ngunit may kasamang panliliit. Ang dahan-dahang pagtiklop nito sa kanyang resume ay tila pagtiklop din sa kanyang pag-asa. Masyado nang mabilis ang takbo ng industriya ngayon. Gen Z na ang market natin. Ang tanging alam mo na yata ay mag-asikaso ng bahay. Sigurado ka bang kaya mong makipagsabayan sa puyatan at stress? Isang dahan-dahang paglunok ang ginawa ni Maribel. Ang 10 taon ko sa bahay ay hindi bakasyon. Doon ko natutunan ang tunay na diskarte at pasensya. Mas alam ko ang kailangan ng mga nanay na bumibili ng mga produkto ninyo kaysa sa sino mang bata rito. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may talim. Ngunit bago pa siya makatapos, isang pamilyar at matinis na tawa ang narinig niya mula sa likuran. Oh, look who's here! Ang fallen queen ng Lazaro Media ay naghahanap ng trabaho bilang, ano mga ulit? Intern? Si Yelena ay naglalakad patungo sa kanila. Suot ang isang matingkad na pulang suit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang tinitingnan ang luma at basang sapatos ni Maribel. Ipinag-utos ko na sa lahat ng mga partner firms namin na huwag kang tatanggapin. Isang malaking risk ang kumuha ng isang babaeng walang alam kundi ang magdrama sa simbahan. Hinarap ni Maribel ang dalaga. Ang dahan-dahang paglapit ni Yelena sa kanya ay nagdala ng amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa hangin. Hanggang kailan mo kayang pakainin ng pride ang anak mo? Maribel, tingnan mo ang sarili mo. Basang-basa ka, gutom, at walang sino mang gustong tumulong sa'yo. Kung ako sa'yo, luluhod na lang ako kay Victor at hihingi ng tawad. Baka sakaling bigyan ka pa niya ng trabaho bilang tagalinis ng banyo sa bago naming opisina. Hindi sumagot si Maribel. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa exit. Ang bawat bagsak ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang kumpas ng pagkatalo. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Wala siyang dalang payong. Ang dahan-dahang pagtulo ng tubig mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang leeg ay nagparamdam sa kanya ng isang matinding lamig. Ang lamig ng katotohanang ang mundo ay hindi marunong maawa. Naglakad siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga paa ay nagsisimulang sumakit dahil sa suot na sapatos. Huminto siya sa ilalim ng isang maliit na maihi na silungan sa tapat ng isang saradong tindahan. Naupo siya sa isang sementadong baitang, tinitingnan ang mga sasakyang
mabilis na dumadaan at nagwisik ng maruming tubig sa kanyang binti. Isang pakiramdam ng kawalan ang dahan-dahang lumalamon sa kanya. Naisip niya si Maya na kasalukuyang naghihintay sa kanya sa apartment. Marahil ay gutom na at nag-aabang ng magandang balita. Naramdaman ni Maribel ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang gulo sa simbahan, naramdaman niya ang pagnanais na sumuko. Isang dahan-dahang paghinto ng isang pares ng sapatos na balat ang nakita niya sa kanyang paanan. Isang itim na payong ang tumakip sa kanya mula sa ulan. Tumingala siya at nakita si Gabriel. Ang lalaki ay nakatingin sa kanya, hindi nang may awa, kundi nang may isang matigas na ekspresyon na tila ba ay hinihintay siyang tumayo. Tatambay ka ba diyan at hahayaang makita kanilang talunan? O ipapakita mo sa kanila kung sino si Maribel Lazaro? Ang boses ni Gabriel ay walang halong lambot. Ang ulan ay dadaan lang, Maribel, pero ang dumi na idinikit mo sa sarili mo dahil sa pag-upo sa semento, ikaw lang ang makakapaglaban yan. Dahan-dahang tumayo si Maribel. Ang kanyang panginginig ay tumigil nang maramdaman niya ang init ng jacket na isinuot ni Gabriel sa kanyang mga balikat. Bakit mo ako tinutulungan, Gabriel? Karibal tayo, di ba? Hindi kita tinutulungan. Binibigyan lang kita ng dahilan para bumangon. May project ako na walang sino mang makagawa ng tama. It's about a woman's strength. At sa tingin ko, ikaw lang ang nakakaintindi ng sakit na kailangan para sa kampanyang yon, sabi ni Gabriel bago tinalikuran si Maribel at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Huwag kang maging biktima ng ulan, Maribel. Maging ikaw ang bagyo. Nang makauwi si Maribel ng gabing iyon, hinubad niya ang kanyang basang blazer at ang kanyang sapatos na naging sanhi ng sugat sa kanyang sakong. Sa gitna ng dilim ng kanilang maliit na sala, hindi siya natulog. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang magsulat. Ang bawat salitang inilalagay niya sa screen ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na muling nabubuhay. Hindi siya nagsusulat para sa trabaho. Nagsusulat siya para sa kanyang buhay. Ngunit ang dahan-dahang pagtunog ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa kanyang konsentrasyon. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello, Mrs. Lazaro. Mula ito sa Central Bank. Tumatawag kami para ipaalam na ang kumpanyang pag-aari ninyo ay may nakabinbing utang na umabot na sa 15 milyong piso. Dahil kayo ang majority shareholder, kayo ang legal na mananagot sa halagang ito. Kung hindi ninyo ito mababayaran sa loob ng 30 araw, sisimulan na namin ang sequestration ng lahat ng inyong personal na ari-arian, kabilang ang apartment na kinalalagyan ninyo. Nabitawan ni Maribel ang kanyang ballpen. Ang dahan-dahang pag-ikot nito sa ibabaw ng mesa ay tila isang tunog ng barya na nahulog sa isang malalim na balon. Ang tagumpay niya sa simbahan ay tila naging isang malupit na bitag na inihanda ni Victor bago ito umalis. Walang halaga ang trono kung ang pundasyon nito ay gawa sa kasinungalingan at utang. Ang dahan-dahang pag-ikot ng ballpen sa ibabaw ng sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kapayapaan ni Maribel. 15 milyong piso. Ang mga numerong yon ay tila mga kadena na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Hinihigpitan ang bawat hininga hanggang sa maramdaman niya ang init ng dugong umaakyat sa kanyang mukha. Hindi sapat kay Victor na nakawin ang kanyang dangal. Nais din nitong ibaon siya sa hukay ng pagkakautang na kailanman ay hindi niya ginusto. Sa loob ng madilim na sala, tanging ang asul na liwanag mula sa laptop ang nagbibigay ng anyo sa kanyang hapis na mukha. Ang dahan-dahang pagpatak ng ulan sa bubong ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo na tila sumasabay sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Isang desisyon ang kailangang gawin. Maaari siyang tumakas, maaari siyang lumaban sa korte sa loob ng maraming taon, o maaari niyang sunugin ang lahat para sa isang malinis na simula. Ibenta ninyo ang lahat. Ang boses ni Maribel sa telepono, kausap si Attorney Mendoza, ay walang halong pag-aalinlangan. Ang mansyon,
ang mga sasakyan ng kumpanya, ang lahat ng kagamitang natira. Bayaran ang bawat sentimo ng utang na yan. Ayokong may matirang kahit anong koneksyon sa pagitan ko at ng pangalang Lazaro. Ang dahan-dahang pagpapakawala niya ng isang malalim na buntong hila ay may kasamang bigat ng 1,000 sakripisyo. Sa isang iglap, ang tagumpay niya sa simbahan ay tila naging abo. Wala siyang natira kundi ang kanyang anak, ang kanyang talino, at ang maliit na apartment na ito. Ngunit sa gitna ng kawalan, naramdaman niya ang isang uri ng gaan. Ang gaan ng isang taong wala nang kailangang protektahan, kundi ang sariling dangal. Kinabukasan, habang naglalakad si Maribel patungo sa palengke upang bumili ng murang pagkain, isang pamilyar na boses ang bumasag sa ingay ng paligid. "Maribel, wala ka talagang puso. Tingnan mo ang ginawa mo sa amin." Si Doña Carmen, na ngayon ay suot ang isang kupas at maruming bestida, ay nakatayo sa tapat ng isang maliit na karinderya. Sa tabi niya ay si Victor, na ang dating makinis na mukha ay puno na ngayon ng balbas at ang mga mata ay nanlalalim sa puyat at gutom. "Dahil sa'yo, nakatira kami sa isang kwartong mas maliit pa sa banyo natin dati. Wala kaming pambili ng gamot ng nanay ko," sigaw ni Victor habang sinusubukang lumapit kay Maribel. Ang dahan-dahang pag-atras ng mga tao sa paligid ay nagbigay ng espasyo para sa kanilang hidwaan. Hindi kumurap si Maribel. Kinuha niya ang isang timba ng tubig na ginagamit ng tindera sa paglilinis ng sahig at sa isang mabilis na galaw, isinaboy niya ang tubig sa paanan ng dalawa. Ang dahan-dahang pag-agos ng maruming tubig sa kanilang mga sapatos ay tila isang simbolo ng huling paglilinis. "Bayad na ang utang na loob ko, Victor. Ibinenta ko ang lahat para bayaran ang mga utang na iniwan mo. Kung wala kayong makain, matuto kayong magtrabaho, gaya ng ginawa ko sa loob ng 10 taon." Ang boses ni Maribel ay malamig na tila yelo. Wag na kayong babalik. Dahil sa susunod, hindi lang tubig ang isasaboy ko sa inyo." Tinalikuran niya ang dalawa na tila mga basurang naiwan sa kalsada. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kanyang ipinapakita. Sa loob ng sumunod na mga linggo, naging freelance designer si Maribel para sa mga maliliit na negosyo. Ang dahan-dahang pagguhit niya ng mga banner para sa mga sari-sari store at karinderya ay tila isang malayo at masakit na paalala ng kanyang dating karera. Ang bawat sentimong kinikita niya ay maingat niyang itinatabi para sa pag-aaral ni Maya. Isang gabi, habang ang dahan-dahang pag-ikot ng maliit na electric fan ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa mainit na gabi, dumating si Gabriel. Iniabot niya ang isang brown envelope kay Maribel. "This is a brief from Global Essence." Isa silang higanteng kumpanya ng cosmetics. Lahat ng top agencies ay sumuko na dahil masyadong mahirap ang hinahanap ng may-ari. Paliwanag ni Gabriel habang pinagmamasdan ang mga drawing ni Maribel na nakadikit sa pader. Gusto nila ng kampanya tungkol sa kagandahan sa gitna ng sugat. "Subukan mo, Maribel. I know your soul is bleeding into your work right now. Gamitin mo yan." Nang umalis si Gabriel, binuksan ni Maribel ang envelope. Ang dahan-dahang pagbasa niya sa bawat salita ay nagpataas ng balahibo sa kanyang mga braso. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bombilya, ang kanyang mga daliri ay nagsimulang sumayaw muli sa papel. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas sa kanyang sariling tinig. Sa bawat linya na kanyang iginuguhit, naaalala niya ang bawat pait, bawat sampal, at bawat patak ng luha ni Maya. Ang dahan-dahang pagkapurol ng kanyang lapis ay sumasagisag sa pagkapurol ng kanyang sakit, napapalitan ng isang nagniningning na inspirasyon. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang paglikha, isang malakas na katok sa pinto ang nagpasinghap sa kanya. Ang dahan-dahang pagbukas niya ng pinto ay nagpakita ng isang lalaking nakauniporme. May hawak na isang legal na abiso. "Mrs. Maribel, may naghain po ng reklamo laban sa inyo para sa custody ni Maya. Ayon sa dokumento, hindi ninyo kayang suportahan ang bata
dahil sa inyong financial status. Nabitawan ni Maribel ang kanyang lapis. Ang dahan-dahang pagbagsak nito sa sahig ay tila tunog ng isang bumagsak na pangarap. Ang laban ay hindi pa tapos. Kinuha na ni Victor ang kanyang yaman. At ngayon, ang kanyang anak naman ang target nito. Ang bawat sugat ay may sariling kwento. At ang bawat kwento ay may karapatang magliwanag sa gitna ng kadiliman. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Global Essence ay tila gawa sa yelo. Ang dahan-dahang pag-ikot ng mga leather na upuan at ang mahinang tunog ng pag-scroll ng mga tablet ng mga executive ay nagbibigay ng isang atmosfera ng matinding pressure. Nakaupo si Maribel sa dulo ng mahabang mesa. Hawak ang kanyang luma, ngunit malinis na folder. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting blusa na maingat niyang pinlansya, ngunit sa harap ng mga taong nakasuot ng mga damit na nagkakahalaga ng 6 na digit, tila siya ay isang maliit na tuldok sa gitna ng isang malawak na karagatan. Mrs. Lazaro, let's be honest. Simula ni Sheila, ang marketing director, na may matalas na tingin at kilala bilang malapit na kaibigan ni Yelena. Ang dahan-dahang pagbaba niya ng kanyang mamahaling baso ng kape sa mesa ay lumikha ng isang matunog na tak na tila ba ay pagputol sa pag-asa ni Maribel. Ang hinahanap namin ay isang kampanyang magpapakita ng luxury, ng perpektong kakagandahan. At tingnan mo ang sarili mo. You look like you've been through a war. How can a housewife who's been out of the game for 10 years understand the soul of a global brand? Isang mahinang tawa ang narinig mula sa ibang mga miyembro ng board. Naramdaman ni Maribel ang pamilyar na panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa. Ngunit sa halip na yumuko, mas lalo niyang itinuwid ang kanyang tindig. Naalala niya ang mukha ni Maya, ang takot sa mga mata ng bata nang makita ang legal na abiso para sa custody. Ang bawat pangungutya ni Sheila ay tila nagiging panggatong sa apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Tama ka, Sheila. I've been through a war. Ang boses ni Maribel ay hindi nanginig. Ito ay malalim, buo, at puno ng isang awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa harap. Hindi gumagamit ng anumang digital presentation, kundi isang piraso lamang ng papel na may guhit ng kanyang sariling mga kamay. Pero ang kagandahang hinahanap ninyo ay hindi matatagpuan sa perpektong balat o sa mamahaling alahas. Ang tunay na global essence ay ang lakas ng isang babaeng nadapa, nasugatan, ngunit piniling bumangon at buuin muli ang sarili. Ipinakita niya ang kanyang disenyo, isang imahe ng isang babaeng tila nabasag na kristal, ngunit ang bawat lamat sa kanyang katawan ay nagniningning na tila ginto. Beauty in wounds, dahil ang mga pilat natin ang nagpapatunay na tayo ay buhay, na tayo ay lumaban. Ito ang kwentong hahanapin ng bawat babaeng bumibili ng inyong produkto, hindi dahil gusto nilang maging perpekto, kundi dahil gusto nilang maramdamang sila ay sapat. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging napakabigat. Ang dahan-dahang paghinga ni Sheila ay naging mabilis sa inis. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang dambuhalang pinto sa dulo ng silid ay bumukas. Isang matandang babae na may puting buhok, ngunit may napaka-eleganteng aura ang pumasok. Si Madam Elizabeth, ang founder at chairman ng kumpanya. Ang dahan-dahang paglalakad ni Madam Elizabeth patungo kay Maribel ay sinundan ng lahat ng mata. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ni Maribel at pinagmasdan ito ng matagal. Ang dahan-dahang pagdaloy ng isang maliit na luha sa sulok ng kanyang mata ay hindi nakaligtas sa paningin ni Maribel. 10 taon akong naghintay para sa isang taong magsasabi ng katotohanan ito sa boardroom na ito. Ang boses ni Madam Elizabeth ay puno ng emosyon. Sheila, you want luxury, but Maribel, she gave us a soul. Ang dahan-dahang pagtatama ng mga palad ni Madam Elizabeth ay naging simula ng isang malakas na palakpakan mula sa halos lahat ng tao sa silid. Si Sheila ay napaupo na lamang,
Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at hiyang hindi niya maitago. Matapos pirmahan ng kontrata na magbibigay kay Maribel ng sapat na yaman upang ipaglaban ang custody ni Maya, lumabas siya ng gusali. Ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa kanya, binubura ang lamig ng aircon sa loob. Ang dahan-dahang pagtakbo ni Maribel patungo sa kanyang anak na naghihintay sa labas ng gate ng paaralan ay puno ng galak. Niyakap niya si Maya ng napakahigpit. Ang kanilang mga tawa ay naghalo sa ingay ng mga batang nagsisilabasan. "Mommy won, Maya! Mommy won!" Bulong niya sa buhok ng bata. Subalit, habang masaya silang naglalakad patungo sa parking lot upang sumakay sa sasakyang ipinahiram ni Gabriel, napansin ni Maribel ang isang anino sa gilid ng kalsada. Sa likod ng isang tumpok ng basura, nakita niya si Victor, ang dating CEO na laging nakasuot ng plansadong suit ay nakasuot na ngayon ng maruming t-shirt. Ang kanyang mga sapatos ay butas at ang kanyang mukha ay hapis na hapis habang may hawak na isang plastic ng mga scrap metal. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang dahan-dahang pagbaba ng tingin ni Victor ay puno ng kahihiyang hindi kayang bayaran ng anumang halaga. Ang dahan-dahang pag-abante ng sasakyan ni Maribel ay nag-iwan ng alikabok sa mukha ng lalaking dati ay itinuring siyang basura. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging sapat. Ang pagpapatawad ay hindi pagbubukas ng pinto para sa nanakit sa iyo. Ito ay ang dahan-dahang pagpapaalis sa kanila sa iyong isipan upang magkaroon ng puwang ang kapayapaan. Ang dahan-dahang paghinto ng pulang ilaw sa trapiko ay nagbigay ng sandaling katahimikan sa loob ng sasakyan ni Maribel. Ang amoy ng bagong leather na upuan at ang mahinang ugong ng aircon ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad na matagal niyang hindi naramdaman. Sa kanyang tabi, si Maya ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak pa rin sa isang bagong aklat na binili nila kanina. Ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa gitna ng mga gusali ay nagpapatingkad sa tagumpay na nakamit ni Maribel sa nakalipas na mga buwan. Napalingon si Maribel sa bintana. Sa gitna ng nagmamadaling mga tao sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaki ang nakayuko. Sa isang tumpok ng mga basura, ang kanyang mga kamay, na dati ay laging malinis at maayos, ay kasalukuyang puno ng itim na dumi habang naghahanap ng mga plastik na bote. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang amoy niyang nabulok na pagkain ay tila nakadikit na sa kanyang balat. Nang tumingala ang lalaki, nagtagpo ang kanilang mga mata sa likod ng salamin ng bintana. Si Victor. Ang dahan-dahang pagbitaw ni Victor sa kanyang hawak na sako ay nagpakita ng kanyang matinding gulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pait, gutom, at isang uri ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Sa isang mabilis na galaw, tumakbo siya patungo sa sasakyan ni Maribel. Pilit na kumakatok sa bintana habang sumisigaw. Ang tunog ng kanyang mga maruming kuko sa makinis na salamin ay tila isang desperadong hiyaw mula sa ilalim ng lupa. "Maribel! Maribel, tulungan mo ako! Patawarin mo ako!" Ang boses ni Victor ay parang isang naghihingalong hayop, muffled mula sa loob ng sasakyan. "Niloko ako ni Yelena. Kinuha niya ang lahat ng natitirang pera ko at sumama sa iba. Ang nanay ko, si Doña Carmen, may sakit siya, Maribel. Wala kaming pambili ng gamot. Nakatira lang kami sa isang barong-barong sa tabi ng riles." Dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang bintana. Sapat lang para marinig ang boses ng lalaking minsang naging mundo niya. Ang dahan-dahang pagpasok ng mainit at maruming hangin mula sa labas ay nagdala ng amoy ng kabiguan ni Victor. Tumingin si Maribel sa kanya ng walang galit, walang poot, kundi isang malalim at malamig na kawalan ng pakiramdam. "Maribel, magmakaawa ako. Tayo na lang ulit. Alang-alang kay Maya, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon
Babawi ako, magsisilbi ako sa inyo. Patuloy ni Victor, ang kanyang mga luha ay gumuguhit sa kanyang maruming mukha. Tinitigan siya ni Maribel ng matagal. Ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang kilay ay tila isang pagtataka. Pasensya ka na, pero sino ka nga ulit? Ang boses ni Maribel ay mahinahon. Tila ba kinakausap niya ang isang estranghero na nagtatanong ng direksyon. Ang mukha ni Victor ay tila naging estatwa sa tindi ng sakit ng mga salitang iyon. Ang pagkilala na ipinagkait ni Maribel sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Kinuha ni Maribel ang kanyang pitaka at naglabas ng 1,000 piso. Ang dahan-dahang pag-abot niya ng pera sa bintana ay tila isang pag-alala sa ginawa ni Doña Carmen sa kanya noon. Ito, pambili ng gamot ng nanay mo. Hindi ito galing sa utang na loob, kundi galing sa awa ng isang taong hindi mo nagawang sirain. Binitawan niya ang pera sa hangin. Ang dahan-dahang paglipad ng papel patungo sa maduming semento ay sinundan ng tingin ni Victor. Sa gitna ng putik at dumi, ang perang iyon, ang tanging bagay na may halaga sa buhay niya ngayon. Keep the change, Victor, huling sabi ni Maribel bago muling itinaas ang bintana. Ang dahan-dahang pag-andar ng sasakyan nang mag-green ang light ay nag-iwan kay Victor na nakaluhod sa gitna ng kalsada. Pilit na pinupulot ang pera sa gitna ng mga sasakyang bumubusina sa kanya. Lumipas ang mga linggo at ang kwento ng tagumpay ni Maribel ay naging usap-usapan sa buong bansa. Isang gabi, sa isang marangyang ballroom na punong-puno ng mga bituin at mga leader ng industriya, nakatayo si Maribel sa backstage. Ang dahan-dahang pag-aayos niya sa kanyang suot na gown na kulay ginto ay tila isang paghahanda para sa kanyang huling deklarasyon ng kalayaan. And now, for the Creative Director of the Year Award, let us welcome Mrs. Maribel Lazaro. Ang dahan-dahang pagbukas ng malaking kurtina ay nagpakita ng isang dagat ng mga taong nakatayo at nagpapalakpakan. Ang bawat flash ng kamera ay tila mga bituin na bumabagsak sa kanyang paligid. Habang naglalakad siya patungo sa podium, nakita niya si Gabriel sa unang row, nakangiti at tumatango sa kanya. Huminto si Maribel sa harap ng mikropono. Ang dahan-dahang paghinga niya ng malalim ay nagpatahimik sa buong silid. Tumingin siya sa malayo. Tila ba nakikita niya ang lahat ng mga gabi ng pag-iyak, ang bawat insulto at ang bawat sugat na naging dahilan ng kanyang pagbangon. Maraming nagtatanong sa akin kung sino ang aking naging inspirasyon para sa kampanyang Beauty in Wounds. Simula ni Maribel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Inaasahan ninyo marahil na sasabihin ko ang pangalan ng isang tao, pero ang totoo, isang dahan-dahang paghinto ang ginawa niya, habang ang lahat ay naghihintay sa kanyang susunod na sasabihin. Ang dahan-dahang pagpulas ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi ay nagpakita ng isang babaeng wala ng itinatagong sakit. Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa araw, kundi sa isang pusong natutong maghilom at muling tumibok para sa sarili. Ang boses ni Maribel ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng matahimik na ballroom. Ang dahan-dahang pag-angat niya ng tropeo ay nagpadala ng isang kislap ng liwanag sa buong silid. Ngunit ang totoong kislap ay nasa kanyang mga mata. Ang aking naging inspirasyon ay hindi isang tao, kundi ang bawat piraso ng aking sarili na kailangan kong pulutin sa sahig noong ako ay nadapa. Ang tagumpay na ito ay para sa bawat babaeng sinabihang wala siyang silbi at para sa aking anak na siyang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi dapat masakit. Isang dahan-dahang pagbaba ni Maribel mula sa entablado ang sinundan ng isang masigabong palakpakan na tila ba ayaw nang matapos. Sinalubong siya ni Gabriel sa paanan ng hagdan. Ang dahan-dahang pagpatong ng kamay ni Gabriel sa kanyang balikat ay puno ng proteksyon at respeto. Walang kailangang sabihin. Sa lalim ng kanilang pagkatingin, sapat na ang pagkilala
Sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Maribel, lumipas ang mga buwan at ang buhay ay naging isang dahan-dahang agos ng kapayapaan. Sa loob ng isang bagong bahay na puno ng mga halaman at sikat ng araw, abala si Maribel sa kusina. Hindi na siya ang babaeng nagmamadaling magluto dahil sa takot na mapagalitan. Ngayon, ang dahan-dahang pag-ikot ng kanyang sandok sa loob ng kawali ay may kasamang himig ng isang kanta. Ang amoy ng banilya at sariwang binalat na prutas ay bumabalot sa bawat sulok ng tahanan. Pumasok si Maya, dala ang kanyang mga gamit sa paaralan. "Mommy, look! I got a gold star for my drawing!" Ang dahan-dahang pagpapakita ng bata ng kanyang gawa, isang larawan ng dalawang babaeng magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari, ay nagpasinghap kay Maribel sa tuwa. Niyakap niya ang anak, isang yakap na walang bahid ng bigat, kundi purong kagaanan ng loob. Isang araw, nakatanggap si Maribel ng isang liham mula sa isang foundation. Ang dahan-dahang pagbasa niya sa sulat ay nagpaalala sa kanya ng huling obligasyon niya sa nakaraan. Ang foundation ang siyang nag-aasikaso sa pagpapagamot ni Doña Carmen sa isang pampublikong pasilidad gamit ang perang buwan-buwan niyang ipinapadala ng hindi nagpapakilala. Hindi niya ito ginagawa dahil sa pag-ibig sa matanda, kundi dahil sa pag-ibig niya sa sarili niyang katahimikan. Ang dahan-dahang pagtiklop niya sa liham ay tila pagtiklop din sa huling pahina ng kanyang puot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ito ay ang pagpayag na hindi na muling masaktan ng nakaraan. Habang si Victor naman ay nananatiling isang anino sa riles ng tren, nakikipaglaban sa bawat araw para sa isang pirasong tinapay, si Maribel ay tuluyan ng lumipad papalayo sa kumunoy ng kanilang kasaysayan. Ang karma ay hindi isang parusa na ipinapataw ng tao, kundi ang natural na bunga ng mga pusong tumalikod sa kabutihan. Nang gabing iyon, habang ang dahan-dahang paglubog ng buwan ay nagbibigay ng pilak na kulay sa kanilang hardin, naupo si Maribel sa terrace kasama si Gabriel. Ang dahan-dahang pag-abot ng kamay ni Gabriel sa kanyang kamay ay naging isang tahimik na sandali ng koneksyon. Walang mabilis na pangako, walang malalakas na salita. Tanging ang init ng balat sa balat na sumisimbolo sa isang pagkakaibigang maaring maging higit pa sa tamang panahon. Ang ganda ng gabi, diba? Bulong ni Gabriel habang nakatingin sa mga bituin. Oo, dahil sa wakas, nakikita ko na ang ganda nito ng walang halong takot. Sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila isang himig ng tagumpay. Lumapit si Maya at sumiksik sa pagitan nilang dalawa. Tumingala ang bata sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Mommy, are we happy now?" Ang dahan-dahang pagkurba ng mga labi ni Maribel ay ang pinakamagandang ngiti na nagawa niya sa buong buhay niya. Hinaplos niya ang pisngi ng anak at tumingin sa malayo, kung saan ang liwanag ng lungsod ay nagniningning na parang mga hiyas. Sobra anak, sobrang saya na natin at hinding-hindi na natin hahayaang mamatay ang liwanag na ito. Ang dahan-dahang pag-ihip ng hangin ay nagdala ng tunog ng kanilang mahihinang tawa patungo sa kadiliman ng gabi. Tila ba ay sinasabing ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at ang tanging natira ay ang matibay at nagniningning na kaluluwa ng isang babaeng muling nabuhay.